Pagka putol-putol yung kuryente, good naman lahat yung component sa mainboard. PWM magandang puntahan nyo mga idol. May gagawin na naman po tayo. Ito ulit. Ganito ulit pala mga idol. Kakalikot. Yung unang modelo ulit ng Susan 735 mga idol. Ngayon naman, ang problema nito mga idol ay ang kuryente niya putol-putol, hindi dumidiretso. Lagyan lang natin sa baterya ulit para may paliwanag ko mga idol kung anong problema nito. Sa nakaraang vlog ko mga idol, ito lapitan mo to, boss. Sumasabay yung ilaw sa harapan na red sa fault indicator mga idol. Ito naman putol-putol pero hindi umiilaw yung fault light niya sa harapan. Nasa PWM ulit tayo mga idol. Okay itong dalawang driver transistor na ito. Yan, Y2 yan, PNP type na transistor mga idol. Okay din yung dalawang diode niya. Ang problema pag ganoon mga idol, malfunction na itong kanyang PWM IC. Nasaan na ba yung pinalitan natin? Ito, nagpalit na tayo mga idol. Hindi ko na lang nakunan. Pero yan, nakita nyo, bagong inang na siya. Pagka putol-putol yung kuryente, good naman lahat yung component sa mainboard. PWM magandang puntahan nyo mga idol. Nasa PWM yan. Hindi tama ang oscillation nitong kanyang inverter circuit. At ang magiging problema noon pagka ganoon ay walang ibinibigay na tamang frequency o supply ang kanyang PWM IC. Kasi mga idol, ang MOSFET bago gumana, itong apat na MOSFET na to, ito naka-heatsink ko, ay may threshold dyan. Ibig sabihin yung conduction voltage ay kailangan para gumana o mag-oscillate. Ito lang ang gusto kong ipakita rito sa video na to mga idol. Ang output ng driver transistor na mula sa PWM, pulse na mula sa PWM, ay papasok dapat sa threshold ng kanyang MOSFET mga idol. At ang threshold niyan, pinakamababa ay nasa positive 4 volts mga idol. Pag putol-putol din po ang galing dito sa PWM. Pag putol-putol yung kanyang output. I-test natin ngayon mga idol para makita kung ilan ang output o drive voltage na galing, ito i-ground lang natin, na galing sa kanyang. Okay, balik tayo mga idol. Pasensya na, may tumawag kasi kliyente din natin yan. So sige, balik tayo rito mga idol. Ito, naka-ground to. Ayan, negative probe. At nakakabit din yan sa battery. Pwede nang i-direkta yan dyan mga idol. Ganon din naman dyan sa loob. Tapos pansinin nyo yan mga idol, naka-DC tayo. Ano ba yung makikita? Okay, dito na lang kaya. Yung mga kumakagip. Ayun, ilawan na lang natin. Okay, naka-DC tayo mga idol ha. Ayun, nakadirekta na yung ating ground. At ang i-measure natin dito kung ano yung threshold o yung voltahe na inilalabas nitong transistor na ito mula dito sa PWM, pulse wave modulator ang tawag doon mga idol. Okay, sa kapwa ko newbie lang to ha mga idol. Sa magagaling ay pwede nyo nang i-skip ito. Pangtulong lang sa kapwa newbie at mga nangangalikot ng mga ganitong gamit. Okay, pindutin natin tong switch mga idol. Dito sa may emitter lalabas yan. Base, emitter, collector. Dito tayo sa emitter. Makikita nyo dun sa tester mga idol kung anong lalabas na voltahe yan. Ayan mga idol 4 point something. Ayun, nasusunog na dun mga idol. Gumagana na kasi. Ganon din yan sa kabila mga idol. Alternate kasi ito. Pero hindi natin makikita dyan kung paano siya magbago. Kasi wala naman tayong BTBM o oscilloscope. Nagbabase na lang tayo dito sa voltahe mga idol. Kailangan may lumabas dito mga idol. Ayun kita rin Yan boss. O yun, sa emitter din yun mga idol. Ayan ang lumalabas. Tignan nyo ron, gumagana na siya. Ayun. Ayan ang lumalabas dito. At papasok naman yan dito sa may gate. Mga idol, lapitan mo boss. Ilawan nga natin para makita. Papasok naman yan dito mga idol sa gate ng ating transistor. Ito yung circuit na yan, papasok doon, galing dyan. Dito yan papasok mga idol para ma-trigger yung ating MOSFET. Dyan sa gate. Tignan mo doon sa voltahe. Isama mo yan boss. Ayan, ayun 4 volts.
At doon din sa kabila, ganun din mga idol. Ito. Lapitan mo yan. Dito. Yan. Yan din ang gate ng sa kabila. Nakaparallel lang yan dyan mga idol. Okay. Pindutin ulit natin. Ganon ang lalabas ulit dyan. Pero yung pagitan yan, frequency, kasi salit-salit yan mga idol. Hindi natin ma-measure dyan. At least lalabas yung 4 volts na driver ng kanyang gate. Para mag-oscillate yung kanyang high frequency transformer at mag-induce siya ng secondary voltage. Yun ang may babahagi ko muna sa ngayon mga idol. Ayos na ang kanilang gamit ulit. Pakitandaan lang mga idol, pag puputol-putol ang output, hindi diretso, ibig sabihin namamatay, nawawala, mamaya meron ulit, mamaya wala na naman, mamaya meron ulit. Puntahan nyo na agad yung PWM mga idol. Wala namang sira dyan sa kanyang iba pang pyesa. PWM po ang pupuntahan natin. Sige, hanggang dyan mga idol. Sana nakapagbahagi ulit kami sa inyo ng konting karunungan tips para sa pagre-repair natin ng mga ganitong gamit. Alright, magandang buhay, magandang araw sa inyong lahat mga idol. Salamat po.